I come before the throne of God. My kneeling soul is filled with wondering awe, as the Savior's tender mercy heals the wounds of all my sin. I praise the love that makes me whole again. I come in hope, I come in faith, to feel the touch of His redeeming grace. As I offer Him my broken heart, He heals the hurt within. And I praise the love that makes me whole again. Hallelujah, my healing spirit cries, as He reaches out His hand to bid me rise. Hallelujah, praise the healer of all men, who makes me more than what I was and sees beyond what I am. And when I fall, He lifts me up, restore my soul, removes my bitter cup. For He heals my every heartache, and He carries all my pain. And I praise the love that makes me whole again. Hallelujah, my healing spirit cries, as He reaches out His hand to bid me rise. Hallelujah, praise the healer of all men, who makes me more than what I was and sees beyond what I am. And when I fall, He lifts me up, restore my soul, removes my bitter cup. For He heals my every heartache, and He carries all my pain. And I praise the love that makes me whole again. And I praise the love that makes me whole again. The message that we are going to hear this morning is about the purpose of the church. When we say the church o ang iglesia, ito ay galing sa wikang Grego na ang kahulugan nito ay ecclesia. Sa English ay called out, called out. At sa Bible, pinapaliwanag sa atin na ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. At kung minsan binabanggit sa atin
ang iglesia ay ang nobya. No, ako ay naka-assign sa Palawan as Vice President for Central Luzon Conference. I was invited by the Deputy Commander of the military na pumunta kami sa isang lugar. Ang pangalan ng lugar ay Cagayancillo. At ang sabi ko sa Deputy Commander, who is a Seventh-day Adventist, sabi ko, sasama ako. Subalit nalaman ko nung Friday, ang alis pala ay Saturday morning. Sabi ko, hindi na ako pwedeng sumama kasi may appointment ako ng Sabado. So ang sabi sa akin ni Colonel, ang pangalan niya ay si Colonel Armenio Cristal, is a Seventh-day Adventist. Sige, sabi niya, kung hindi ka makakasama, ako na lang. At noong Sabado ng umaga, ang Nomad plane kasama si Governor Socrates ng Palawan na merong 16-seaters ang eroplano. Sabi ni General Madrid kay Deputy Commander, wag ka na sumama, sumimba ka na lang. Kaya akala ko siya nakasama, hindi siya nakasama at kami ay sumabat. Ngayon mga kapatid, noong Sabado ng umaga, umalis ang Nomad plane at naggamot ang mga doktor sa Cagayancillo. Subalit mga kapatid, nung ang eroplano ay pababalik na o babalik na sa Puerto Princesa, ito ay tumaas. Subalit nung nasa itaas, namatay ang kanyang makina. Sinikap nilang buhayin ng makina, subalit hindi po nabuhay. At ang eroplano ay bumagsak sa 3,000 feet deep. Isa lamang ang nakaligtas, yung isang Australiano. Si Colonel Cristal ay hindi rin nakasakay sapagkat ang sabi ng commander ng military, si General Madrid, sumimba ka na lang. Kung ako ay nakasakay sa eroplano yon at hindi Sabado, marahil you cannot hear me anymore this time. Until now, the governor is under the sea 3,000 feet deep. May purpose sa akin ng Panginoon kung bakit ako'y nabuhay. At ang purpose ng Panginoon to preach the gospel. Kaya ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, to reveal to the world who God is, na ating ipahayag sa sanlibutan kung sino ang Diyos. Kanina binasa sa atin yung sa Ephesians chapter 3 verses 8 to 11. Mga kapatid, ang binabanggit dito ni Paul ay that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ and to make all see what is the fellowship of the ministry. So this is the message that we have to give to the people. That we have to reveal to the world kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sinasabi sa atin sa Matthew 5:16 ang ganito, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Matthew 5:16. Ano sabi sa atin mga kapatid? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify God. Now, if we have good works and we are trying to exalt ourselves, mga kapatid, this is not good because ang nais ng Panginoon, itaas siya na ating tagapagligtas. Ang sabi ng iba, you cannot be saved by good works. That's true. But those who will be saved ay meron po silang mabuting gawa. Kaya nga, ipinapahayag natin sa sanlibutan kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Subalit mga kapatid, ano ang nakikita ng mga tao sa church?
Ang sabi sa Isaiah 42:5-7 ang ganito, "Thus says God the Lord, I the Lord have called you in righteousness, and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light sa mga Gentiles o sa mga Hentil." Open blind eyes to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. Isaiah 42:5-7. Ito yung sabi naman ng ating propetisa, if we are going to represent Christ to this world, ang sabi niya, Christ Object Lesson, page 116, ang ganito. If we do represent Christ, we shall make His service appear attractive as it really is. Christians who gather up gloom and sadness to their souls and murmur and complain are giving to others a false representation of God and the Christian life. They give the impression that God is not pleased to have His children happy, and in this they bear false witness against our Heavenly Father. Mga kapatid, walang ibang masayang tao sa sanlibutan na ito kundi ang mga Seventh-day Adventists. Sinasabi nga ni James de Santiago sa kanyang sulat na tayo ay maging masaya bagamat tayo ay dumaranas ng maraming pagsubok. At kung tayo ay dadanas ng maraming pagsubok, ang sabi niya, magsaya kayo sapagkat ang pagsubok ay nagpo-produce ng pagtitiis. At kapag tayo nagtiis, mga kapatid, na merong kasayahan sa ating mga buhay, ito ay nagbibigay sa atin ng karanasan ng kabanalan. So let's represent Christ to this world na tayo ang masayang mga tao, hindi tayo malungkot na mga tao, kundi tayo po ay representing Christ, pinakamasayang tao sa balat ng sanlibutan na ito. Number 2, we have only 5. Number 2, to demonstrate the power of God to change lives. Na ating po ngayong ipakita ang kapangyarihan ng Diyos upang mabago ang mga buhay natin. Ang sabi nga ng aking narinig, you cannot force people to do the right thing, but you can influence them. So we can only influence people to do the right thing. But the power ng Diyos to change lives, ang problem nito, tinanggap natin si Kristo, pero ang ating buhay ay hindi nagbago. Christ died not only to save us from the punishment of sins, but also from the domination of sins. At ang sabi pa, mga kapatid, sa Philippians 3:16 and 17, I would like to read in English, that He will grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Ano sabi sa atin? That He will grant you according to the riches of His glory. Na dapat ang kaluwalhatian ng Diyos ay ibinibigay sa atin ng merong kapangyarihan, mga kapatid, upang makita sa atin ang pag-ibig ni Kristo. It is not enough to just understand
the ministry of reconciliation, it is important to participate in the ministry of reconciliation, which God Himself gives to us. Binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, yung ministry ng reconciliation. Ang suliranin dito, kung tayo ngayon ay kasama sa may problema na hindi magkasundo, kung tayo hindi magkasundo sa ating mga tahanan, ang mag-asawa, ang magkapatid, gayon din sa iglesia, we cannot show to the people the love and the power of God. Kaya kinakailangan, mga kapatid, tayo po ay maging bahagi ng pagkakasundo. Nagkakamali tayo, mga kapatid. Subalit sa mga nagmamahalan, sa tahanan, sa iglesia, ay kinakailangan merong sinasabing pagkakasundo, mga kapatid. At ang sabi ni Apostle Paul sa Colossians, let me paraphrase, mga kapatid. Ang sabi, iniwan na ninyo ang mga bagay na ito, yung pakikiyapid, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at iniwan na ninyo ang gawang hindi maganda. Ang sabi, mabuhay kayo ngayon sa bagay na makalangit. Ang sabi nga, set your mind on things above, not on things on the earth. For you died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Kaya sabi niya, iwan na ninyo yung fornication, uncleanness, yung passion, yung evil desire, and covetousness, ay yung idolatry. Iwanan ninyo ang mga bagay na ito sapagkat kayo ngayon ay na kay Kristo na. In other words, na kapag tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, ang ating buhay ngayon, tumitingin tayo sa mga bagay na makalangit. We become witnesses when God's power is revealed in our lives. Magi tayong tamang mga saksi ng Diyos sa Kanyang kapangyarihan kung ito'y nakikita sa ating mga buhay. Kinakailangan, mga kapatid, makita ng mga tao ang ebidensya na ako ay isang tao tumanggap kay Kristo, at ang sabi nga ni Paul sa kanyang sulat sa Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya nga, bilang mga mananampalatayang mga kapatid, Christ is living in us at hindi na tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili. Number 3, to show how the redeemed people live in the community. Sabi ng isang kapatid, salamat sa Diyos, sa loob ng 5 taon ako ay nakatira sa aming lugar, hindi ako nakilalang Seventh-day Adventist. Woe to that person, mga kapatid. Kinakailangan makilala ko ay isang Seventh-day Adventist, isang tumanggap kay Kristo. Kaya nga, upang ating ipakita sa mga tao, sa ating community, sa ating barangay, sa ating lugar, na tayo ay tinubos ng ating Panginoon, mga kapatid. And the purpose of our calling is to bring God's power to the community. Dalhin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating komunidad. Ang sabi sa Zechariah 8:23, thus says the Lord of hosts, in those days, 10 men from every language of the nations shall grasp the sleeve of a Jewish man, saying, let us go with you, for we have heard that God is with you. Ang sabi ng mga tao sa paligid ng wika, sa mga Hudyo o sa mga member ng Seventh-day Adventist, sasama kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang Diyos ay sumasa inyo. Amen, mga kapatid. Nasabi ng mga tao, ang Diyos ay sumasa atin. Every human relationship must come under the dominion of Christ. At ang layunin ng iglesia ay upang ipakilala
ang kapangyarihan ng Diyos. What will happen to the church if we don't demonstrate the power of God? Halimbawa mga kapatid, kayo ay nakatira sa isang village o sa isang nayon at pagkatapos aalis kayo at kayo ay hindi nababalik sa lugar na yon. The question is, manimiss kaya kayo ng mga tao sa lugar na yon? O kaya man ang ating church ay aalisin sa kanyang lugar, manimiss kaya tayo ng mga tao? Pero kung tayo hindi nabubuhay sa liwanag ng Ebanghelyo mga kapatid, people will not miss us. Number 4, to have a healing, reconciling presence in the world. Na tayo po ay gagamot sa anumang problema o tayo ay magiging gamot ng problema ng sanlibutan na meron tayo ngayong Ministry of Reconciliation. Mga minamahal na mga kapatid, our mission is the plan of restoration. Nanopat manumbalik yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating pong paligid. Ang sabi nga, ang restoration, makabalik tayo sa dating kalagayan ng tao nung hindi pa nagkasala ang tao. In harmony with the prophecies of the Scriptures, we see as the climax of God's plan the restoration of all His creation to full harmony with His perfect will and righteousness. Ang sabi nga ni Ellen White sa kanyang aklat na Education, ang layunin ng Diyos sa education ay i-restore ang dating kalagayan ng tao. Nanapat ang gospel mission natin mga kapatid ay nasa Matthew 25:31 to 40. Ano po ba itong mission natin ito na gospel ipakita sa mga tao? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, na kapag kanyang pinaghiwalay ang mga tupa sa mga kambing, sasabihin niya sa mga tupa, manahin ninyo ang aking kaharian. Sapagkat ako'y nagutom, pinakain ninyo ako. Ako'y nauhaw, pinainom niyo ako. Ako'y hubad, dinamitan ninyo ako. Ako'y nagkasakit, dinalaw ninyo ako. Ako ay nabilanggo, dinalaw ninyo ako. At tatanungin ngayon, ng mga banal, Panginoon, kailan ka namin nakitang hubad, dinamitan ka namin? Kailan ka namin nakitang may sakit, dinalaw ka namin? Kailan ka namin nakita na ikaw ay nabilanggo, dinalaw ka namin? Kailan ka namin pinakain, pinainom? O ang sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa aking mga anak, ay sa akin ninyo ginawa. And that is the gospel in action, mga kapatid. Don't limit the proclamation of the gospel. Stand as a witness to all and respond to human needs. Give attention to those who are overlooked by the society. Jesus mingled, nakisalamuha ang Panginoon sa mga tao. Hindi lang yung nag-socializing siya, but to bless them. Makikisalamuha tayo sa mga tao to be a blessing to them as members of the church and as member ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Kaya nga, ang number 5, to inform people of this world about the last warning. Meron pong taong pinakamatagal na buhay. Ang pangalan niya ay si Matusalem. Siya lang nabuhay siya ng 930, namatay siya. Si Noah nabuhay ng 950. Si Matusalem nabuhay siya ng 960. Merong dahilan ng Panginoon kung bakit pinahaba ang buhay ni Matusalem. Siya'y anak ni Enoch.
mga kapatid. Nanupat kung bakit pinahaba ang buhay ni Matusalem, magsilbing isang babala sa mga tao during those days. Na samantalang ngayon si Noah ay nangaral ng 120 years, mga kapatid. Dapat ang mga tao ay magbago. The life of Methuselah is a warning to the people, dapat silang magbago. Mga kapatid, bilang mga kaalib ng Seventh-day Adventist Church, dapat natin ngayong ibahagi sa mga tao na bubuhay tayo sa libutan na ito to give warning na malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Can you see now what is happening in our country? Maraming patayan, maraming mga kalamidad, at hindi lamang sa ating bansa, kundi pa naman sa lahat ng mga bansa sa lupang ito, mga kapatid. Nagbabadya na ang ating Panginoon hindi na magtatagal, muli siyang darating. Mga kapatid, ang ating buhay sa mundong ito dapat magbigay ngayon ng babala sa maraming mga tao, hindi na magtatagal ang ating sanlibutan. Ang pinakamahabang pangalan sa Biblia, ang pangalan nito ay anak ni Isaiah, na ang pangalan nito ay Maher-shalal-Baz. Pinalagay ng Panginoon ang pangalan na ito sa isang billboard na ito ay babala na kapag hindi nagbago ang mga bayan ng Diyos o ang mga Israelita, papasukan ng mga taga-Syria, ang mga Syrian army, ang Jerusalem. Mga kapatid, ang mga tao noong panahon ni Isaias hindi po nagbago. Kaya nga, meron ding babala ang ating Panginoon. Ito ay nakatala sa aklat ng San Mateo 24:15 hanggang 18, na may kinalaman, mga kapatid, yung abomination and desolation na binabanggit ni Propeta Daniel, mga kapatid. Na kapag ka nakitang mga ito, ang sabi ng Panginoon, yung mga nasa bundok, wag na siyang bababa para umuwi sa kanyang bahay at kumuha ng damit. Yung kanyang nasa bubong kanya, wag na siyang papasok pa sa kanyang bahay, tumakbo na. At nangyari po ito, mga kapatid, noong 70 AD, nung pinasok ngayon ng mga Romans sa pangunguna ni General Titus ng Rome. At sapagkat sila po ay nakinig ang mga Christian sa babala ng ating Panginoon, wala mang isang Kristiyano ang namatay noong panahon na yon. Ang mga Zealots ay lumaban, subalit kinubkob ng mga Roman soldiers ang Jerusalem. At dahilan sa wala na silang makain, ano sabi ng Biblia? Kinain maging ang kanilang mga anak, niluto at kinain nila, mga kapatid. Kaya nga, ang layunin ng Diyos sa iglesia, number 1, to reveal to the world who God is. Number 2, to demonstrate the power of God to change lives. Number 3, to show how the redeemed people live in the community. Number 4, to have a healing, reconciling presence in the world. And number 5, to inform people of this world about the last warning. Mga kapatid, meron pong layunin ng Diyos kung bakit kayo at ako ay tinawag ng Panginoon upang ating ipakita sa maraming mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Sabihin natin sa maraming mga tao na hindi na magtatagal, muling darating ang ating Panginoon. Sabihin natin sa maraming mga tao, mga kapatid, ang last warning. At ipakita natin na tayo ay ilaw ng sanlibutan upang ipahayag sa ating mabuting gawa
ang kalwalhatian ng ating Diyos. Ito ang layunin ng Iglesia. Ito ang layunin ng Panginoon kung bakit kayo ay tinawag at saka ako. Sabihin sa maraming mga tao na hindi na magtatagal darating ang ating Panginoon, kukunin niya ang mga banal at dadalhin sa langit na bayan. May God bless each one of us this morning. Closing song is O Worship the Lord. O worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before Him, His glory proclaim. Echoes of obedience and incense of loneliness. He'll adore Him, the Lord is His name. Go at His feet, lay thy burden of fearfulness. High on His heart He will bear it for thee. Comfort thy sorrows and answer thy prayerfulness. Guiding thy steps as best for thee. Fear not to enter His courts in the slenderness of the poor wealth thou whose reckoned as thine. Truth in its beauty and love in its tenderness. These are the offerings to lay on His shrine. His song we bring, then in trembling and fearfulness, we will accept for the thing that is dear. Mornings of joy before evenings of tearfulness, trust for our trembling and hope for our fear. Let us pray, brethren. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Pagkatapos po naming napag-aralan ang inyong banal salita, ibinabalik po namin ang papuri sa inyong mahal na pangalan. Tinawag po niyo kami, Panginoon, upang ipahayag ang kapangyarihan ng aming Diyos, ang kanyang pag-ibig. Pagpalain nawa po ang bawat isa. Mabuhay nawa kami sa liwanag ng Ebanghelyo. At ngayon sa bayan ng Diyos, tanggapin nawa ng bayan ng Diyos ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.